Sinampanan ng reklamong planter at grab sa ombudsman si dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino at 3 iba pa. Kaugnay po yan ang umano'y overpriced na kape na binanggit noon ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang ikalawang SONA. Maliban kay Genuino, dawit din sa reklamo sina dating PAGCOR President Rafael Francisco, dating PAGCOR Senior Vice President Rene Figueroa at ang may-ari ng Promo Labels Incorporated at supplier ng kape na si Carlota Christy Manalotan. Nakasaan sa reklamo na mula 2001 hanggang 2010, umasok sa concession agreement ang 4 para sa pagbili ng kapeng aabot sa 1 bilyong piso ang halaga. Sinisika pa rin ng GMA News na kuna ng pahayag si Genuino at ang iba pang inirereklamo. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Manalotan na tinatanggap niya ang reklamo at handa raw siyang patunayan na siya'y inosente. It took us a very long time because we have to look at all the documents, yung mga orders by our customers. Isa-isa namin tiningnan to kung magkano yung overpricing. Sa sports saksi, sabik na raw makasama ng ama ni Dennis Rodman ang kanyang anak na narito ngayon sa Pilipinas para sa isang exhibition game. Ang tanong, handa na rin kaya ang NBA legend na makipag-ayos sa kanyang ama? Saksi si Steve Dailisan. Taong 2006 nang tangkay makipagkita kay retired NBA superstar Dennis Rodman ng ama ng si Philander na nakabase na sa Angeles City, Pampanga. Pero bigo siya noon matapos harangin ng mga bodyguard ng NBA star na inabandonan niya noong bata pa ito. I'm pretty sure you know all about that, so I'm not really interested in right now to try to have a family reunion. I'm here to play a basketball game for the people. Just give me a little bit of your time. Ngayon, sa mga inaagyo ng poster at larawan ni Rodman sa kanilang burger stand sa Angeles, Pampanga na lang daw inaalala ni Philander ang anak. At ang mga mensaheng gusto iparating sa anak, isinusulat na lang sa kopyang ito ng librong isinulat ni Rodman. Pero matapos mabalitaan ang muling pagbabalik ng dating NBA star sa bansa, lumawas daw pa Maynila ang nakatatandang Rodman. Excited siya nga. Hindi niya talagang malaman. Hindi namin ma-explain. Since you've mentioned him already, your father, have you forgiven him or are there contact each other? I don't hate the guy that brought me into this world. I don't hate him. It's just the fact that I haven't seen him in 40-some years. And the fact that if I saw him, I just tell him, you know what, you're a friend of mine. So hopefully that if he wants to come to the game, shake my hand, hopefully everything will be cool. Ang kapatid niya sa ama na si Patrick, bagamat tumanggi ng makapanayam sa kamera, sinabi sa aking hindi maaalis sa kanya ang pagdaramdam sa hindi pagkilala ni Dennis sa kanilang ama. Gayunman, proud pa rin daw siya sa narating ng kuya. Paniwala niya ay makakasundo rin ng kanilang pamilya. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Iba't ibang bangkang gawa po sa lata ng serbesa ibinida sa Australia. At Tom Cruise muling nakapiling ang anak na si Suri sa unang pagkakataon matapos makipagdiborsyo sa kanya si Katie Holmes. Saksen po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Todo higpit ngayon ng seguridad sa Damascus, Syria kasunod ng suicide bombing kanina sa National Security Headquarters doon. Napatay sa pag-atake ang bayaw ni Syrian President Bashar al-Assad na si Asaf Shaukat, gayon din ang Defense Minister na si Dawood Jad Raja. Naganap ang pag-atake sa gitna ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng militar at mga rebeldeng mahigit 1 taon nang nakikibaka para wakasan ang pamumuno ni Assad. Iba't ibang mga bangkang gawa sa lata ng beer ang bumida sa taunang beer can regatta sa Darwin, Australia. Kabilang sa mga lumahok ang higanteng bangkang ito na pinangalan ng Extravagance. Tampok din ang kampyon noong nakarang taon ang bangkang Sebastian na kamukha ng alimangong si Sebastian sa The Little Mermaid. Pero ang nanalo ngayong taon ang bangkang Hammer na hugis martilyo. Kakaiba ang sekreto ng 97 anyos na si Alan Stewart ng Australia para humaba ang kanyang buhay. Yan ay ang bumalik sa eskwela para mag-aral. Bagamat graduate na ng dentistry at may doctorate pa, kumuha si Lolo Alan ng kursong abogasya noong 2001 na natapos naman niya noong taong 2006 sa edad na 71. Pero di pa siya kontento, kaya noong 2009 kumuha pa siya ng Masters in Clinical Science na natapos niya ngayong taon. Dahil dito, 2 beses na kinilala ng Guinness Book of World Records si Stewart bilang pinakamatandang graduate sa mundo. Sa showbiz saksi, binisita ni Tom Cruise ang anak niya kay Katie Holmes na si Suri sa New York. Ito ang unang beses na nakita ang mag-ama matapos makipagdiborsyo sa kanya si Katie. Napaulat na nakuha ni Katie ang full custody kay Suri matapos ang divorce settlement nila ni Cruise. Para sa saksi, Steve Dailisa nagulat.
Kung nasa na balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Born to be Wild at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.